Tapos na ang shift ng alas 7:30 gabi. Hinubat ni Valeria Santos ang stetoskope sa kanyang lig. Inihagis ito sa locker, at isinara ang pinto nito ng may mahinahong kalampak ng metal. 13 oras na nakatayo, 2 IV drip, isang emergency na pagbabago ng bendahe ng mapunit ng pasyente sa kwarto 6 ang kanyang sariling tahi. At walang katapusang daloy, ngem nga tao na may mga reklamo, kalahati sa mga iyon ay nare-resolba lang ng isang baso ng tubig at malusok na pag-isip. Mahal niya ang trabahong ito, ngunit ngayon ay gusto na lang niyang umuwi, huminga ng tahimik, at maligo ng mainit. Nagbihis si Valeria ng maong at greyong polo, ibinukas ang bag sa balikat niya, at lumabas sa koridor. Inihatid siyang ospital sa pamilyar nitong amoy antiseptiko, ang bahagyang matamis na bakas ng gamot, at sa malayo, ang halimuyak ng nilutong kanin mula sa kantina sa unang palapak. Lumakat siya ng lampas sa nurse station ng susunod na shift. Kumabig siya kay Karen na papasok na, at itinaboy ang mabigat na pintuan palabas. Halos walang sasakyan, sa paradahan sa harap ng gusali. Ilang kotse nga doktor na nagpupumilit sa gabi, ang sirasirang multicap ni Kuya Gary na orderly, at ang ilaw nga ligi sa pasukan ay nakukurap ng tamat. Naglakad si Valeria patungo sa kanyang sasakyan, isang lumang Honda Civic na berde ang kulay na binili niya 3 taon na ang nakakaraan sa utang at binabayaran pa rin niya hanggang ngayon. Nakuha niya kaagad ang susi mula sa bulsa niya, na malaking tagumpay na rin para sa ganitong uringang shift. Halos nakadaan na siya. Ang pitaka ay nakahiga sa tabingang harapang gulonggot sa katabi. Itim ito, yari sa katat, malinaw na mahal ang presyo, hindi magasgas, hindi marumi, nakahiga lang sa aspalto na parang may nahulog at hindi napansin. Tumigil si Valeria, lumingon. Walang tao sa paradahan. Binuhat niya ito. Makapal ang katat, malambot ang urina, mas mahal pa kaysa sa kanyang lingguhang sahod. Mabigat ang pitaka. Nakatayo siya ron. Hawak ito sa kamay, may bahagyang kakaibang pakiramdam, tulad ng nagangalakal ng pag-ari ng iba at hindi na alam kung saan ilagay ang tingin. Isusuko sa security guard. Si Mang Eddie ay posibleng, mapanatili ito sa sarili niya sa buong gabi at kalimutang man lang sabihin. Iwan sa lugar may makukuha, at hindi garantisadong may mabuting intensyon iyon. Praktikal si Valeria. Binuksan niya ang pitaka. Sa loob ay ilang piso hindi niya binilang, ngunit mukhang malaki ang halaga. Isang ATM card, isa pang corporate card, at isang business card makapal. Mat. Na may embossed na letras. Dinukot niya ito ngang 2 daliri at iniabot sa liwanag ng haligi. Arturo Sevilla. Hindi agad naunawaan ni Valeria ang nangyayari. Nakatayo lang siya, nakatingin sa 2 salitang iyon na nakaprint sa mahigpit na font, at may isang bagay sa loob niya na nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan tulad ng isang tipak ng yelo na tinatamaan ng unang init. Pagkatapos ay naunawaan niya na, at hindi niya nahulog ang card dahil lamang sa mga daliri niya ay kusang kumuyom ng mas mahigpit. 10 taong gulang siya nang marinig niya muna ang pangalang iyon. Bahay ampunan numero 8 sa labas ng Cebu City. Mahabang koridor na may piling na mga dingding. Amoy ng klorine at ng mga pangarap ng iba. 2 taon na siya ron nun. Dinala siya sa edad na 8 pagkatapos alisin sa kanyang ina ang karapatang mag-alaga sa kanya. Dumating si Arturo mamaya, 12 taon na siya. Payat, tahimik, may tuwid na tingin na hindi bagay sa ugaling ng batang nasa bahay ampunan na laging nakayuko. Alam niyang magbasa ng tulat ng matatanda, kumukuha ng libro sa library at hindi inibabalik hanggang hindi niya ito nababasa ng 2 beses. Minsan ay pinagtanggol niya si Valeria nang kunin ng manakatatandang bata ang kanyang maguhit. Tumayo lang siya sa tabi niya at tiningnan sila. Umalis sila. Nagkaibigan sila ng 1 taon at kalahati. Para sa bahay ampunan, halos walang hanggang iyon. Pagkatapos, isang umaga, wala na ang kanyang higaan, at ang yaya ay nagsabi lang, kinuha na siya. Hindi sinabi kung saan. Nahintay si Valeria ngang sulat na hindi dumating. 18 taon na ang nakaraan. Nakatayo siya sa paradahan ng ospital, at hawak ang kanyang business card. Sa likod na card ay, isang address hindi nego pisina, kundi, sa tingin niya, neke tahanan. Gyan. Lunasante Beke. Ondert. Kilala niya ang lugar na iyon, ang hilagang bahagi ng lungsod. Nagtatayo ron ng mabahay na bato noong nakaraan. Ngayon, nakatira ron ang taong makapagbabayad. Sa tingin ng pitaka, kaya ngang taong ito. Matagal siyang nakatayo sa tabi ng kotse. Pwede siyang tumawag sa numero sa card, nandun rin iyon. Sabihin na nahanap niya ito, mag-usap tungkol sa pagkikita sa neutral na lugar. Makatuwiran iyon, simple iyon.
Ngunit tiningnan niya ang pangalan at naunawaan na hindi niya kaya sa dalawang salita sa telepono. Dahil kung siya iyon, kailangan niyang makita ang muha. Kung ordinaryong may parehong pangalan, kailangan niyang kumpirmahin. Inibalik ni Valeria ang card, isinara ang pitaka, at sumakay sa kotse. Humimay siya ng halos 20 minuto. Madaling nahanap ang Gen. Lunasan dinala siya ng navigation sa isang tahimik na eskinita kung saan nakatago ang mabahay sa likod ng mataas na bakot. Ang ika-14 ay nakakanto. Bato ang bakot, may forged iron na gate. Sa likod nito ay isang 2 palapak na bahay na may malalaking bintana na nagliliwanag sa lupnang mainit na liwanag. Sa harap ng gate ay isang maliit na espasyo, nakaparadang 2 sasakyan. Ang isa, isang madilim na sedan para bang kahapon lang bumaba sa showroom. Nahintay si Valeria sa gilid ng daan at ilang segundo lang ay pinakmasdan ang bahay. Pagkatapos ay bumaba. May pintuan sa tabing ang malaking gate. Nahanap niya ang doorbell sa kanan, isang maliit na pindutan na may intercom. Pinindot niya. Katahimikan. Pagkatapos ay isang click. Oh. Lalaking boses. Bahagyang pagod. Magandang gabi. Nahanap ko ang isang pitaka sa paradahan. Ang address na ito ay nasa business card. Maikli ang tigil. Papunta na ako. Ngaya pa. Narinig niya ang nga ito sa intercom bago pa man huminto. Pagkatapos ay mahinahong tunog ang bubukas na kandado, at ang pintuan ng bahay ay nabuksan. Naglakad siya sa daanan mula sa bahay patungo sa gate. Nakita niya siya sa liwanag ng lampara sa itaas ng pasukan. Matangkat, malawak ang balikat, may madilim na polo sa bahay na nakaakyat ang manggas. Madilim na buhok na may unang uban sa sentido. Lumalakat ng tiwala, ngunit may kakaibang pagod tulad ng taong may dala salop. Binuksan niya ang pintuan ng gate at tumingin sa kanya. Iyon ang mukha niya. Matanda na, may katibayan ng taon na wala pa sa 12 taon na bata, ang pisngi, ang kulubot sa pagitan ng kilay, ang pagod sa sulok ng mata. Ngunit iyon ang mukha niya. Kilala niya ito ng kasing talas ng pagkakilala niya sa kanyang sariling nga kamay. Iniabot ni Valeria sa kanya ang pitaka, at sa sandaling iyon, ang nga daliri niya ay nagbukas bago pa man niya ito mahawakan. Nahulog ang pitaka sa bato na may maputol na tunog. Sabay silang tumingin pababa. Pasensya na, sabi niya. Tuwid ang boses. Halos, yumukot siya, binuhat ito, tumayo, at tumingin sa kanya ng mas maingat. Okay lang. Hinahanap ko ito ng 1 oras. Naisip kong nahulog sa kotse at hindi na ako nahanap agad. Salamat sa pagdadala. Kumpleto pa ba ang lahat? Hindi ko kinuha, sabi niya. Gusto ko lang ibalik. Tumingin siya sa kanya, hindi siya sinuri. Tumingin lang, tulad ng tingin ng taong nagtatangkang alalahanin ang isang bagay at hindi maagap. Gutom ka ba, o gusto mong kape? Tanong niya. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Nagmaneho ka pang buong lungsod. Dapat tumanggi siya. Dapat sabihing okay lang lahat, magpaalam, umalis, bumalik sa kanyang Honda, sa kanyang buhay, sa katahimikan na pinlano niya para sa gabing ito. Kape, sabi niya. Kung hindi abala, bahagya siyang lumayo at binuksan ng mas malayo ang gate. Arturo, ang pagpapakilala niya nang humakbang siya sa daanan. Valeria, ang sagot niya, at naglakad sila patungo sa bahay. Siya, walang alam. Siya, alam ang lahat. Ang look ng bahay ay kung ano ang inakala niya habang naglalakad sa daanan. Mataas na kisame, bukas na espasyo sa unang palapak kung saan ang sala ay tumatawid sa kusina ng walang labis na pader. Mahal ang kasangkapan, ngunit walang palabas na luho, madilim na kahoy, maliwanag na batong countertop, maistanteng libro sa isang dingding, nakasiksik ng walang dekorasyon. Nakalagay ang mga libro kung paano sila binabasa, hindi kung paano sila inihahanay para sa anyo. Napansin niya iyon agad. Lumakad si Arturo patungo sa coffee machine profesional, built-in sa kitchen cabinet, malinaw na hindi ang uri na binibili sa supermarket sa sale. Espresso, americano, cappuccino? Tanong niya, hindi lumingon, americano, please. Walang asukal. Naupo siya sa mataas na stall sa bar counter. Lumingon muli. Walang larawan sa mga dingding, walang guhit ng bata sa refrigerator, walang bakas ng isa pang tao sa bahay, walang bag ng babay sa pasukan, walang dagdag na pares ng sapatos. Malinis ang bahay at kasabay nito ay tila nag-isa. Hindi pabaya, hindi, mayos ngunit napakahimbing para sa ganoong malaking espasyo. Inilagay ni Arturo sa harap niya ang tasa, naupo sa kabilang panig ng counter kasama ang kanyang espresso. Tumingin sa kanya ng maikli at bahagyang pagod. Ganun ang tingin ng taong maingat na nagbibigay ng kagandahang loop kahit hirap. Nagtatrabaho ka ba sa ospital na iyon? Tanong niya. Siya mo gan. Maxilum?
Sa internal medicine. Tumango siya. May isang bagay sa kanyang mukha na nagbago ng isang segundo hindi ng husto, halos hindi mapansin tulad ng salitang ospital ay nakagalaw ng isang bagay na maingat niyang itinago. Naroon ako kanina, sabi niya. Nagpa-check up. Ang pitaka, tila nahulog nang sumakay na ako sa kotse. Nangyayari. Lalo na kapag hindi nandito ang isip, sabi niya ng tuwid. Tumingin siya sa kanya ng mas maingat hindi nagtataka, kundi may tiyak na atensyon ng taong sanay na mabilis na maunawaan ang kanilang kausap. Tama ka, sabi niya lamang. Nag-abot sila ng katahimikan. Kakaibang tahimik hindi mahirap, sa isang kakaibang paraan ay mahinahon ito. Hawak ni Valeria ang tasa ang dalawang kamay at nag-isip na siya ay nakaupo sa 1 metro at kalahati mula sa kanya at walang alam. Hindi niya alam na nakita siya niya noong huli noong Marso 2006, nang siya ay 12 at siya ay 10 taon, at kumakain siyang lugaw sa almusal at nagbabasa ng isang libro na may berdeng balat. Hindi niya alam na tandang-tanda niya ito ng kasing linaw ng pag-alala sa mabagay na pagkatapos nito ay may naputol. Malayo ba ang tirahan mo sa ospital? Tanong niya pagkalipas ng ilang minuto. 15 minuto, kung walang trapiko. Nagmamaneho ako araw-araw sanay na ako. Bakit internal medicine? Nagtanong siya ng walang pagtatawa tanong lang, may interes. Sa internal medicine, nakikipag-usap pa ang matao. Sa surgery, tahimik na sila o hindi pa. Para sa akin, importante kapag nagsasalita ang tao. Minsan mas mahalaga ang makinig kaysa mag-inject. Tumingin sa kanya si Arturo na may isang ekspresyon na hindi niya agad naunawaan. Pagkatapos, naunawaan niya ang isang bagay para sa sarili niya at tumango ng dahan-dahan, tulad ng inilalagay ang sinabi sa istante. Mabuting sagot, sabi niya. Hindi handa. Hindi ako nahanda para sa usapan. Dumating lang ako para ibalik ang pitaka. Bahagya siyang ngumiti unang beses ng buong gabi, at ang ngiti niya ay kung ano mismo ang naalala ni Valeria. Isang bahagi ng bibig, nang mas malaki kaysa sa kabilang panik. Kanan. Naalala niya iyon ng kasing tiyak ng pag-alala sa berdeng balat ng libro. Karamihan ay magiwan sa police precinct o sa security guard. Sabi niya, o hindi na magabala. Hindi ako karamihan, sabi niya. At pera mo iyon. Wala akong interes sa pera nga iba. Inilagay ni Arturo ang walang lamang tasa sa counter, tumingin sa kanya muli, at ngayon ay nang mas matagal. Eksaktong gayon ang tingin ng nakilala ngang isang pamilyar na bagay sa sulok ng memorya, ngunit hindi pa nito mapangalanan. Mukhang kilala kita, sabi niya ng dahan-dahan. Hindi ko maintindihan kung bakit, nakita na ba tayo? May isang bagay sa loob ni Valeria na kumuyom ng mabilis at tahimik. Malaki ang ospital, sabi niya. Baka nagsalita tayo nung nagpa-check up ka, o nakasikaso ako ng papeles? Nag-isip siya ng isang segundo at sumang-ayon. Posible. Ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling ganun bahagyang nag-isip, bahagyang nag-ingat. Tulad ng taong hindi sanay na makamali sa ganitong pakiramdam. Naubos ni Valeria ang kape. Kailangan nang umalis na unawaan niya iyon. Mapanganib ang manatiling mas matagal pa. Hindi sa kahulugang pisikal na mapanganib kundi sa kahulugang mapanganib ang payagan ang sarili sa mga bagay na hindi ka pa handa. Hindi siya handa. Hindi pa niya alam kung ano ang gusto niya mula sa pagkikitang ito, o kung gusto ba siyang ng kahit ano, maliban sa simpelang na kumpirmahin. Nakumpirma na niya. Siya yon. Salamat sa kape, sabi niya at tumayo. Kailangan ko na. Tumayo rin si Arturo, inakay siya patungo sa labasan ng walang madalian, formal naglakat lang sa tabi niya. Sa pintuan ay tumigil. Ano ang buong pangalan mo? Tanong niya. Valeria iyon. Valeria. Binikas niya ang pangalan tulat. Ngem pagbibikas niyang isang salitang sinusubukan sa timbang nito. Salamat sa iyo. Toto may kardun na hindi madaling palitan, at mga dokumento na ayaw kong hanapin muli. Okay lang, sabi niya. Binuksan niya ang pintuan. Malamig ang hangin ng gabi. Kung kailangan mo ako, ang numero ay nasa card, sabi niya. Hindi bilang kaugaliang parirala. Kung kailangan mong kahit ano. Tumango si Valeria, at lumakat sa daanan patungo sa gate. Narinig niya na nakatayo siya sa bukas na pinto at tinitingnan siya. Walang puwersa sa paningin, nakatayo lang, tinitingnan. Hindi siya lumingon. Sumakay sa kotse, isinara ang pinto, inilagay ang makamay sa manibela, at 1 minuto ay nanatiling nakaupo. Sa loob ng 1 oras at kalahati na iyon, natutunan niya ang sumusunod. Mag-isa siyang nakatira. Pumunta siya sa kanilang ospital para magpa-check up, naghihintay siya nga maresulta na kinakabahala siya. May malibro siya sa istante na binabasa, hindi inilalagay para sa itsura. At naalala niya ang mga mukhang tao,
kahit na hindi niya mapaliwanag kung saan nanggaling ang pagkakilala. Halos nakilala niya siya. Halos. 18 taon maraming kiyon. Nagbago siya ng hindi mas kaunti kaysa sa kanya. Ang batang babae na may tinik na buhok at mga matang masyadong malaki para sa mukha ay naging babaeng may maikli ang gupit at ugalingeng, pagiging tuwid ang likod dahil sa ospital hindi pwedeng yumukot, masisira ang likod. Sinakahan ni Valeria ang kotse. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niya pagkatapos. Ngunit alam niya ang isang bagay, ang simpleng pag-alis at paglimot ay hindi possible. Hindi dahil hindi siya makapaglimot, kundi dahil 18 ng taon ang ginawa niya iyon. At tila hindi nang buo. Nagtatrabaho si Valeria kinabukasan sa umaga. Shift mula alas 8 hanggang alas 2, pamilyar na ritmo, rounds, pamamaraalan, dokumentasyon, rounds muli. Ginawa niya ang lahat ng dapat niyang gawin, at ginawa niya ito ng maayos, dahil hindi siya marunong gumawa ng iba. Ngunit sa likod, tahimik at paulit-ulit, umikot ang isang pag-iisip. Nag-isip siya sa check-up. Hindi sa kanya hindi sa kanya lang. Sa check-up mismo, sinabi niya iyon ng walang diin, walang emphasis, tulad ng sinasabi ang isang bagay na iniisip na mula sa lahat ng panik at ngayon ay patong-patong na lang napabigat. Nagpa-check up, ang pagod sa boses niya ay hindi dahil sa huli na gabi. Narinig niya ang nataong ganun araw-araw at alam niya kung paano makilala ang ito. Ibang pagod iyon ang uri na lumalabas kapag nahihintay ang taongang resulta at natatakot na ang resulta ay eksakto sa kinatatakutan niya. Sa break sa tanghali, pumunta siya kay Cynthia sa admitting department. Matagal nang nakakakilala, hindi sila makaibigang malapit, ngunit kabilang sa makataong makapagsasalita ng tuwiran. Cynthia, kahapon may pasyenteng dumating. Arturo Sevilla. Naalala mo ba kung anong direksyon? Tumingin sa kanya si Cynthia na lapat ang salamin. Ate Valeria, alam mo namang hindi ko basta-basta pwedeng. Hindi ko hinihiling ang chart. Sabihin mo lang ang departamento. Sandaling natahimik si Cynthia, buntong hininga, at lumingon sa monitor. Oncology. Initial consult. Referral mula sa internist. Biopsi noong nakaraang linggo. Kahapon ay dumating para malaman wala pa ang resulta. Sinabihan siyang maghintay hanggang katapusan ng linggo. Tumango si Valeria. Salamat. Pasyente mo ba iyon? Tanong ni Cynthia. Hindi, sabi ni Valeria. Kakilala lang. Lumabas siya sa koridor at tumigil sa tabi ng bintana. Biopsi. Oncology. Mga resulta sa katapusan ng linggo. Lahat ay natukoy na ngayon ang pagod sa kanyang boses, ang paraan ng pagbikas ng salitang check-up, at kung paano siya nakaupo sa kusina ng tuwid ang likod ngunit may tingin ng taong may dala at hindi magpapakita nito. Wala siyang karapatang malaman ito. Hindi siya ang kanyang doktor, hindi siya opisyal na kakilala niya. Isang babay siyang nagbalik ng pitaka at uminom ng kape. Ngunit alam na niya, at nagbago iyon ng isang bagay. Nung Biyernes ng gabi, 3 araw pagkatapos ng unang pakikita, tumawag si Valeria sa numero sa card. Sumagot siya pagkatapos niyang pangalawang ring. Oh, Arturo, si Valeria. Nakbalik ako ngang pitaka ninyo noong Lunes. Maikling tizil. Naalala ko, sabi niya. Magandang gabi. Magandang gabi. Tumatawag ako sa medyo kakaibang dahilan. Nagsalita siya ng mahinahon dahil nauna nang napagpasiyahan niya kung ano ang sasabihin niya. Nurse ako sa internal medicine at mayroon akong kakilalang doktor sa oncology. Kung kailangan mong konsultasyon bago dumating ang naresulta impormasyon lang, hindi opisyal kayang ayusin ko iyon. Mas matagal ang katahimikan kaysa pagkatapos ng unang linya. Paano mo nalaman ang tungkol sa oncology? Tanong niya. Hindi marahas ngunit tiyak. Sinabi mo mismo na nagpa-check up sa aming ospital, sagot niya ng tuwid. At doon ako nagtatrabaho. Hindi mahirap intindihin. Hindi ito ganap na katotohanan at hindi ganap na kasinungalingan. Nag-isip siya, narinig niya ang kanyang pahinga sa telepono. Salamat sa alok, sabi niya sa kalaunan. Kaya ko ito. Sige. Sabi niya. Kung kailangan mo ako, tawagan mo ako. Sinabi mo iyon sa akin noong Lunes. Bahagyang tumawa siya. Narinig niya iyon. At sinabi. Medyo direkta kang tao, Valeria. Sa trabaho kapakipakinabang na katangian iyon. At hindi lang sa trabaho, sa tingin ko. Kaunti pa silang nag-usap tungkol sa trabaho, sa kung gaano kahirap na maghintay ng anumang medical result. Nagsalita siya ng maikli, ngunit hindi malayo ang pakiramdam. Pagkatapos ng 20 minuto, nagpaalam sila. Inilagay ni Valeria ang telepono sa mesa at nanatiling tahimik.
Naibalik na ang koneksyon. Hindi na siya para sa kanya ang isang random na babae sa paradahan kundi isang taong pwedeng tawagan. Noong Sabado, siya mismo ang tumawag. Alas 11:30 ng umaga. Valeria. Magandang umaga. Nagtatrabaho ka ngayon? Hindi. Day off. Kung hindi ka tuto, may coffee shop sa Cebu Baywalk na gusto ko. Gusto kitang imbitahan sa maayos na almusal hindi home coffee ng alas 11 ng gabi pagkatapos ang shift. Natawa siya ng maikli. At tila medyo nagulat sa sarili niya. Anong oras? Alas 1, kung okay iyon. Ang coffee shop sa Baywalk ay isa sa malugar na dating hindi pinasok ni Valeria. Hindi dahil hindi niya ito kilala, kundi dahil hindi akma ang ganitong lugar sa nurses salary na budget niya. Malalaking bintana, makahoy na mesa, mahinahong musika. Nandun na si Arturo nang dumating siya nakaupo sa tabi ng bintana na may hawak na telepono, ngunit agad itong ibinaba nang makita niya siya. Tumayo siya. Kilos iyon mula sa ibang panahon hindi artipisyal, kundi ganun lang, siguro ganun siya pinalaki. O ganun niya pinalaki ang sarili niya. Masaya akong pumunta ka, sabi niya. Masaya akong tinawag mo. Umupo sila. Dumating ang waiter na may menu. Umorder si Arturo nang hindi titingnan malinaw na nandun na siya dati. Kinuha ni Valeria ang kape at croissant. Siya rin yun at scrambled egg. Dito ka ba nakatira? Tanong niya, malapit. Sandaling natahimik. Hindi ako madalas lumalabas nitong mga nakaraang araw. Nagtatrabaho sa bahay, kapag kaya ko. Hindi magandang gawi, ngunit ganun ang nangyayari ngayon. Ano ang trabaho mo? Konstruksyon. Private construction, commercial real estate. Sinabi niya ito nang walang pakmamalaki simpleng katotohanan. Nagsimula sa wala, mga 15 taon na ang nakalipas. Nakinig si Valeria at nag-isip na 15 taon na ang nakalipas ay mga 25 taon na siya. Pagkatapos ng bahay ampunan kinuha siya mula sa bahay ampunan nang siya ay 12, ibig sabihin, sa ma-adoptive parents siya pumunta, at humigit kumulang 13 taon ang lumipas bago nagsimula sa negosyo. Ano ang nangyari sa loob ng 13 taong iyon, hindi niya alam. Ikaw? Tanong niya. Bakit medisina? Matagal ipaliwanag, sabi niya. May oras tayo. Sagot niya ng simple. Tumingin sa kanya si Valeria. Tumingin siya sa kanya ng mahinahon. Walang presyon. Naghihintay lang. Iyon din ang naalala niya sa kanya. Ang kakayahang mahintay nang hindi nagmamadali. Lumaki ako sa hindi madaling kalagayan, sabi niya nang maingat. Noong bata ako, tumulong sa akin ang taong nakasuot ng puting damit nang walang ibang tumulong. Sa tingin ko, doon ito nakmula. Tumango siya ng dahan-dahan. Hindi nagtanong ang labis. Malinaw na dahilan, sabi niya. Ikaw? Bakit konstruksyon? Tumingin si Arturo sa labas ng bintana ng isang segundo, pagkatapos ay binalik ang tingin sa kanya. Dahil sa isang punto, kailangan kong isang bagay na itatayo, sabi niya. Sa literal na kahulugan lumikhang isang bagay na nakatayo, na hindi mawawala. Sandaling natahimik. Mukhang klise iyon. Hindi, sabi ni Valeria. Hindi mukhang iyon. Naupo sila sa coffee shop ng halos 2 oras. Nag-usap ng maingat, tulad ng nag-usap ang mataong nakaramdam na sa ilalim ng usapan ay may isa pang bagay, ngunit hindi nagmamadaling pumunta ron. Hindi niya sinabi ang anumang tungkol sa maresulta. Hindi niya tinanong. Nang nagpaalam sila sa labasan, sinabi niya. Pwede ba kitang tawagan sa susunod na linggo? Pwede, sabi niya. Naglakad siya patungo sa kotse at nag-isip. Isa pang pakikita, baka 2. Hayaan siya na makarating doon mismo. Hayaan ang memorya na gawin ang gawain nito nang walang pahiwatig. Alam niyang maghintay. 18 taong paralan ng pasensya ang iyon. Noong Lunes ng umaga, nang sumimba na si Valeria sa shift niya, tahimik ang telepono. Martes din. Hindi siya tumawag naghihintay. Naunawaan na sa katapusan ng linggo ay dapat na makuha niya ang resulta ng biopsy, at ang pag-antay na iyon ay mas mahalaga para sa kanya ngayon kaysa sa anumang tawag o usapan sa coffee shop. Nagtatrabaho siya. Nagpapalit ng bendohe. Nagtatagdang drip. Nagpapanatag mo kamaganok sa koridor. Iyon ay hiwalay na bahagi ng trabaho hindi nabanggit sa diploma ngunit wala ni isang araw na lumilipas nang wala ito. Noong Miyerkules ng umaga, may isang lalaking halos 60 taon na pumasok na may hinalaang atake sa puso. Lumabas na hindi pala atake sa puso, anxiety lang. Ngunit 2 oras na walang pag-iisip sa iba. Nung Huwebes ay nagturo siya ng practice para sa mga mag-aralang nursing college na dumadating para sa internship 1 beses sa isang linggo.
Tatlo sa kanila ang kailangang turuan kung paano mag-inject sa manekin nang hindi sila ganap na natatakot sa propesyon. Noong Biyernes ng alas 12:30 ng tanghali, dumating ang mensahe, Valeria, nakatanggap na akong nga resulta ngayon. Kung libre ka mamaya, gusto kitang makita. Arturo. Binasa niya ito sa nurses lounge, nakatayo sa tabi ng bintana na may hindi pa natatapos na tsaa. Matatapos ang shift ng alas 2. Sumulat siya. Matatapos ako ng alas 2. Anong oras? Alas 6. Doon din, sa Baywalk. Ibinusa niya ang telepono at bumalik sa trabaho. Bago alas 2, kailangan pang isara ang dokumentasyon para sa 4 na pasyente at I turn over ang shift kay Ate Joanne, na laging dumadating 10 minuto, bago ang shift at laging kailangan ng verbal report kahit nakadokumento na ang lahat. Sa coffee shop, nakaupo na siya sa parehong lugar sa tabi ng bintana. Ngunit magkaibang hitsura niya kaysa noong Sabado. Hindi mas malalaiba lang. May isang bagay sa kanya na naiba. Ang tensyon na naramdaman niya sa kanya mula sa unang pakikita masinsin, malalim, tulad ng taong matagal na humahawak ng mabigat na bagay hindi ito nawala, ngunit nagbago ang hugis nito. Tumayo siya nang lumapit siya. Parehong kilos pa rin. Umupo siya sa harap niya. Kamusta ka? Tanong niya ng direkta. Tumingin sa kanya si Arturo, nagtigil ng isang segundo. Hindi nakumpirma ang cancer, sabi niya. Hindi agad nagsalita si Valeria. Tumingin siya sa kanya at naramdaman ang unti-anting pagbibiti ang isang bagay sa loob niya. Isang bagay na, pala, hawak niya buong linggo, hindi niya pinahintulutang isipin. Ano exactly? Tanong niya. Nurses naggawi ng paglilinaw. Benign. Cyst sa lymph node nang gangailangan ng obserbasyon. Ngunit hindi pang emergency treatment. Binikas niya ito ng mahinahon, tulak ng taong ilang oras nang inulit-ulit ang mga salitang ito sa sarili niya, at nagsimula na itong lumayo. 3 linggo. Inakala ko na maring lymphoma. 3 linggo matagal iyon, sabi niya ng mahina. Oh, sa ngayon niya. Matagal. Dinala ang kape. Kinuha niya ang tasa ngunit hindi uminom. Hawak niya ito, tulad ng humahawak sa isang bagay na mainit para sa init lang nito. Alam mo kung ano, sabi niya ng bigla. Kakaiba iyon. Buong panahon na iyon ay nakisip ako ng iba't ibang bagay. Tungkol sa negosyo, sa mga bagay na hindi ko pa nagagawa, sa magkataong dapat kong tinawagan ngunit hindi tinawagan. Tumingin siya sa tasa, at nag-isip ako na walang makakausap ko tungkol dito. Walang kahit sino. May mga partner sa negosyo, may mga taong nagsasabing kaibigan sila. Ngunit ang umupo at sabihing, takot ako. Masama ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Walang kapangyarihang sabihin iyon sa kahinuman. Nakinak si Valeria. Hindi nakpito. Tinawagan kita, patuloy niya. Isang babaeng kilala ko ng 4 na araw at nagbalik ng pitaka ko. Bahagia siyang ngumiti maikli, walang kasiyahan. Mayroon bang sinasabi iyon? Nagpapahiwatik na kung minsan mas madaling magsalita sa isang tao na walang inaasahan sa iyo, sabi niya. Dahil wala pa siyang hinihintay mula sa iyo. Tumingin si Arturo sa kanya ng mabuti. Napakatiyak na pakakabuo mo niyon. Araw-araw akong nakikipag-usap sa mga taong natatakot, sabi niya. Simple lang. Nagsisimula kang maunawaan kung paano ito gumagana. Tumango siya, nag-antay ng kaunti. Maari ba akong magtanong ng isang personal na bagay? Sabi niya. Natakot ka na ba ng toto? Hindi para sa mga pasyente, para sa sarili mo. Nag-isip si Valeria. Hindi para ipakita toto. Oh, sabi niya. Matagal na. Matagal akong natakot na ang nakaraan ay isang bagay na hindi mababago na kung ang isang bagay ay nawawala na ito magpakailanman. Sandaling natahimik. Pagkatapos ay tumigil na ako sa pag-isip ng ganun. Ano ang nagbago? Napagtanto ko na kung minsan ang nawawala ay bumabalik. Hindi agad, at hindi sa anyo na inaabangan mo. Tumingin siya sa kanya ng tulad ng ilang ulit na siyang tiningnan na iyon na may pakiramdam ng pakilala na hindi may formulate. Pinigilan ni Valeria ang tingin niya, hindi nag-alis ng mata. Pinagpapalabas mo sa akin ang isang tao muli, sabi niya ng dahan-dahan. Hindi ko maintindihan kung sino. Simula pa ngang unang pakikita natin. Baka lang mukhang ang isang kakilala, sabi niya. Kapareho siguro. Hindi. Umiling siya. Hindi tungkol sa mukha. Ibang bagay. Isang bagay sa paraan ng iyong pagsasalita. Sa paraan ng iyong katahimikan. Bahagia siyang ngumiti at kinuha ang tasa. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa 3 linggong iyon, sabi niya, malumanay na inililipat ang usapan.
Hindi ang tungkol sa diagnosis tungkol sa pamumuhay mo sa 3 linggong iyon. Ano ang ginawa mo? Sumiyop si Arturo sa kanyang upuan, tumingin sa labas ng bintana, pagkatapos ay bumalik sa kanya. Nagtrabaho ng tulad ngang dati marami pa. Iyon ang paraan ko para hindi makisip. Kumuha ngang 2 bagong proyekto kahit hindi kailangan. Nagbasa muli ngang ilang libro. Nagluto. Lagi akong nagluluto para sa sarili ko kapag kinakabahan. Sandaling natahimik. At nag-isip tungkol sa pagkabata. Kakaiba. Ano? Kapag natatakot ka para sa buhay, naisip mo ang simula. Hindi kakaiba, sabi ni Valeria ng mahina. Lubos na maintindihan iyon. Hindi ako lumaki sa pamilya, sabi niya ng bigla. Simple lang, walang panimula. Hanggang 12 ay nasa bahay ampunan ako. Pagkatapos ay kinuha ako ng adoptive parents. Magagandang tao sila, nagpapasalamat ako sa kanila. Ngunit ang bahay ampunan, iyon ang nananatili. Iyon ang iniisip ko. Tungkol sa panahong iyon, inilagay ni Valeria ang tasa sa mesa. Maingat, para hindi kumatok, ano ang naalala mo? Tanong niya, iba't iba. Nagsalita siya ng dahan-dahan, tulad ng nagtataas ng isang bagay mula sa ilalim. May isang batang babae ron, 2 taon na mas bata sa akin. Magkaibigan kami. Ilang beses ko siyang sinanggalang hindi naman mula sa seryoso, ganun lang mangyari sa ganitong lugar. Lagi siyang gumuguhit. Lagi siyang may lapis. Nang kunin ako, hindi ako nakayuko. Pinagising kami ng maaga at nangyari ang lahat ng mabilis. Nag-isip ako pagkatapos baka hindi niya naintindihan kung saan ako napunta. Tumingin si Valeria sa kanyang makamay sa mesa. Naintindihan, siguro, sabi niya ng mahina. Sa paglipas ng panahon, tumingin siya sa kanya. Nagsasalita ka na parang alam mo. Alam ko lang kung paano naintindihan ng nga bata sa ganitong lugar ang ilang bagay, sabi niya ng tuwid. Mas mabilis kaysa sa inaakala ng nga matatanda. Tumango si Arturo at ibinalik ang tingin niya. Hindi niya ito naunawaan. Hindi pa. Ngunit nagsasalita na siya tungkol doon. Kinuha na niya ito mula sa lugar kung saan niya ito itinago sa loob ng 18 taon. Naupo pa sila ng 1 oras. Nang nagpaalam sila, hinawakan niya ang kanyang kamay ng 1 segundo ng mas matagal kaysa sa karaniwan para sa isang simpleng pagsasabi ng paalam. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Masaya akong hindi naman kailangang matakot, sagot niya. Naglakad siya patungo sa kotse at nag-isip. Naalala siya nito. Hindi niya alam na siya ang naalala niya, ngunit naalala niya. Ang batang babae na may lapis. Ibig sabihin, hindi siya walang kahalagahan. Ibig sabihin, 18 taon na siya ay hindi nag-iisa sa pag-aalala. Kabanata 5. Ang mga bagay na hindi agad ikinukwento. Ang susunod na 2 linggo ay madalas silang nagkikita. Hindi araw-araw, ngunit sapat para maging hindi na aksidente ang lahat. Unang beses Miyerkules, 5 araw pagkatapos ng coffee shop sa Baywalk. Si Arturo ay tumawag sa kanya sa hapon nang nasa bahay na siya pagkatapos ng shift. Nagtanong ng walang mahabang paunang salita kung may oras siya bukas pagkatapos ang trabaho. Sinabi niyang mayroon. Nagmungkahi siyang maglakad sa tabing dagat, malapit sa kanyang opisina. Sumang-ayon siya. Halos 2 oras silang naglakad. Nag-usap ng mas magaan kaysa sa maunang pakikita. May isang bagay sa kanya na humupa pagkatapos ang mga resulta ang biopsi hindi ganap, hindi buo. Ngunit sapat para magsimulang magsalita ng hindi lamang sa maikling parirala, kundi ng may pahinto na hindi depensa kundi isip na malakas. Ikwinento niya ang tungkol sa trabaho hindi sa pamamagitan ng numero, kundi sa pamamagitan ng kwento. Tungkol sa kung paano ang kanyang unang proyekto ay isang maliit na bodega sa labas niyang lungsod na itinayo niya kasama ang 3 manggagawa at halos walang pera, dahil 2 beses siyang tinanggihan ng bangko. Tungkol sa kung paano isang gabi ay bumagsak ang isang bahagi ng bubong dahil sa pagkakamali sa pagkalkula, at nakatayo siya roon sa dilim at nag-isip na iyon, hindi nangyari ngunit pagkatapos ay kumuha ng papel at muling kinalkula. Nakinig si Valeria at nag-isip na may isang bagay na napakakatangyan sa kanya sa makwentong ito. Ang paraan na hindi titigil sa nabuksok, kundi muling kukukulit muli. Eksaktong ganun ang ginawang 12 taon na bata sa bahay ampunan. Hindi mo ba gusto noon na sumuko? Tanong niya. Gusto ko, sabi niya nang walang tigil. Ilang beses. Ngunit hindi ko alam kung paano isuko ang isang bagay na pinuhunan ko ng ang malaki. Kahinaan iyon o katangian? Depende sa pinuhunan mo, sabi niya. Tumingin siya sa kanya ng pahilik. Matalinong sagot. Nagsasalita siya ng matalino hindi palabas,
kundi tulad ng pag-isip ng taong sanay na kalkulahin ang bawat hakbang. Sa pabalik na lakad, nang nakatayo sila sa tabi ng kanyang kotse, nagtanong siya ng bigla, "Sinabi mo na lumaki ka sa hindi madaling kalagayan. Hindi mo ba gusto na ikwento?" Tumingin sa kanya si Valeria. "Heto na ito. Hindi ngayon," sabi niya. "Ngunit ikukuwento ko." Pangako, tinanggap niya ito ng walang reklamo. Pangalawang beses linggo, inibitahan niya siya sa kanyang bahay para sa tanghalian. Hindi hapunan tanghalian, alas 1 ang tanghali. Magkaibang pakiramdam ito kaysa sa hapunan, liwanag ng araw, ibang ritmo. Ang bahay sa liwanag ng araw ay makaibang hitsura, mas mainit at sabay-sabay ay mas kapansin-pansin ang lungkot ng paninirahan nito. Masyadong maraming espasyo para sa isang tao. Siya mismo ang nagluto. Alam na niya iyon. Sinabi niya. Pasta na may gulay. Salad, tinapay. Simple at mabuti. Kumain sila sa malaking mesa na malinaw na idinisenyo para sa higit pa sa 2 tao, at nag-usap tungkol sa binabasa nila. Maraming magkapareho pala. Gusto niya ang documentary prose at contemporary Filipino literature. Binabasa niya ang lahat walang sistema, ngunit may kasipagan. Kukuha ang libro at hindi may tatabing hanggang hindi nababasa. Iyon ay alam na niya mula pa sa bahay ampunan, at kakaiba at sabay-sabay ay tiyak ang makita ito sa kanya ngayon matanda na, matagumpay na, sa mahal na bahay na may mga istante ang libro sa dingding. Nagkaroon ka ba ng isang libro na nagbago ng isang mahalagang bagay? Tanong, niya nang umiinom na silangang kape. Mayroon, sabi ni Valeria. Nababasa ko ito ng 13 taon ako. Ang maliit na prinsipe. Alam ko, klise iyan. Wala namang klise doon, sabi niya ng seryoso. Ano ang partikular? Ikaw ay magpakailanmang mananagot sa kung ano ang iyong alagaan, sabi niya. Hindi ko noon naintindihan ang paraan ng pag-unawa ko ngayon sa iyon. Noon ay parang tungkol sa pag-ibig iyon. Ngayon ay naisip ko na iyon ay tungkol sa anumang koneksyon sa pagitan ng mga tao, tungkol sa kung paano hindi ka basta-basta makakalis at isipin na wala na ang tao. Tumingin sa kanya si Arturo, tahimik ng ilang segundo. Nabasa ko ang aklat na iyon. Sabi niya ng dahan-dahan. Matagal na. Bata pa ako, mga 12 siguro. Hindi sumagot si Valeria, tumango lang. Hindi niya napansin ang anuman sa kanyang muha, o napansin man ay hindi niya nabasa. Sa totoo lang, sabi niya, nangako ka na ikwento ang tungkol sa sarili mo, ang tungkol sa hindi madaling kalagayan. Inilagay niya ang tasa. Sige, sabi niya. Ikukwento ko. At ikwinento niya hindi lahat, ngunit marami. Ikwinento ang tungkol sa ina na halos hindi niya matandaan amoy ng murang sigarilyo at ang kung paanong hindi maaring makauwi ng 2 araw. Ikwinento ang tungkol sa kung paano sa edad na 8 ay kinuha siyang DSWD at dinala sa bahay ampunan. Hindi niya binanggit ang numero, hindi niya binanggit ang lungsod. Bahay ampunan lang, makahoy na kama, amoy ng klorine, pagkain ayon sa schedule, at pakiramdam na ikaw ay pag-ari ng gobyerno, hindi ng isang tao. Ikwinento ang tungkol sa kung paano sa edad na 16 ay inilabas siya na may maliit na halaga ng pera, direksyon patungo sa dormitoryo, at pakiramdam na nagsimula na ang buong mundo nang wala siya. Kung paano pumasok sa nursing college dahil libre ito at nagbibigay ng trabaho. Kung paano nagtatrabaho ng sabay-sabay bilang janitor, pagkatapos ay orderly sa parehong ospital kung saan siya ngayon ay nurse. Kung paano nangupahan ng kwarto kasama ang 2 ibang babay ng 5 taon bago niya kayang bayaran ang isang studio apartment. Nakinig si Arturo nang hindi nakputol, hindi gumawa ng mukha na kinasusuklaman ni Valeria ang pakikiramay na may bahagyang horror at kakaibang kahihiyan. Nakinig siya ng tuwid, tulad ng pakikinig sa isang bagay na iginagalang. Nang tumigil siya, sinabi niya, "Ginawa mo ang lahat ng iyon ng ikaw mismo." "Oo." Sabi niya, "Hindi iyon maliit." "Alam ko," sabi niya. "Hindi ako nagreklamo na kukuwento lang." Tumango siya. "Naktihil. Katulad din sa akin," sabi niya. Bahay ampunan hanggang 12, pagkatapos ay adoptive family. Magagandang tao sila, Toto. Ngunit palagi kong nararamdaman na bisita ako ron, hindi anak. Bisita na tinatanggap ng may kagalakan, ngunit bisita pa rin. Naksalita siya ng walang pait, simple lang. Sa 18 ay lumabas. Nangupahan na silid. Naktatrabaho sa konstruksyon bilang helper. Pagkatapos ay skill laborer. Foreman. Pagkatapos ay nagbukas ng sariling negosyo. Hindi ka ba nag-aral? Sa gabi. Construction engineering. 5 taon habang nagtatrabaho. Bahagya siyang ngumiti. Hindi pinakamadaling 5 taon, ngunit hindi ka sumuko. Sinabi ko na hindi ko kayang sumuko. Nanatili sila sa katahimikang iyon.
Ibinagong katahimikan kaysa dati hindi tigil sa usapan, kundi isang bagay na makapal at mainit, tulad ng nangyayari kapag dalawang tao ay sabay-sabay na naunawaan na nagsabi na sila sa isa't isa ng higit pa sa karaniwang sinasabi sa mga bagong kakilala. Arturo, sabi niya nang bigla. Sinabi mo na nag-isip ka ng pakabata habang hinihintay ang resulta. Ang batang babaeng gumuguhit na alala mo ba ang pangalan niya? Tumingin siya sa kanya, bahagyang kumubot ng no hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisikap sa memorya. Valeria, sabi niya ng dahan-dahan. Tumingin si Valeria sa kanya at walang sinabi. Naghihintay. Tumingin siya sa kanya. May isang bagay na nagsimulang gumalaw sa kanyang tingin ng dahan-dahan tulad ng pag-unawa na natatakot na maging katotohanan, dahil kung katotohanan ito, masyadong maraming bagay ng sabay-sabay. Valeria. Tulad ng iyong. Inulit niya. Napakahina. Hindi siya tumango at hindi umulog. Tumingin lang sa kanya. Hindi, sabi niya. Imposible iyon. Bakit? Tanong niya ng mahinahon. Tumayo siya mula sa mesa, lumakat patungo sa bintana, nanatili ron, pagkatapos ay bumalik, umupo, tumingin sa kanya ng tulad ng tumingin sa isang bagay na hindi kayang sukatin ng sabay-sabay. Ikaw. Sabi niya sa kauna-unahang pagkakataon sa ikaw. Ikaw iyon. Kinuha ni Valeria ang telepono mula sa bag niya, binuksan ang folder ng mga larawan. Mayroon siyang isang litrato runasken ilang taon na ang nakakaraan. Black and white, medyo malabo. Grupo ng mga bata sa bahay ampunan sa isang pagdiriwang. Nahanap niya ito ng aksidente sa archive ang institusyon ng humingingan dokumento. Inilagay niya ang telepono sa mesa na nakaharap pataas. Tumingin siya sa litrato. Matagal. Napakatagal. Sa litrato ay dalawa medyo makahiwalay sa iba. Isang payat na batang lalaki na may tuwid na tingin at isang maliit na batang babae na may lapis sa kamay. Matagal siyang tumingin sa litrato. Hindi nagmadali si Valeria. Naupo siya sa harap niya at nakinig sa katahimikan sa bahay. Ang refrigerator ay humuhuni sa kusina. Sa kalsada sa labas ay dumaan ang isang sasakyan. Ang orasan sa dingding ay sumusukat ng oras ng may mahinahong mekanikal na pasensya. Hindi itinataas ni Arturo ang kanyang tingin. Hawak niya ang telepono sa dalawang kamay tulad ng humahawak ng isang bagay na marupok at nakatingin sa maliit na black and white na litrato. Nakita ni Valeria kung paano gumagalaw ang ngapanga niya. Isang beses. Pangalawang beses. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang huminga. Halos walang tunog at saka lang itinataas ang nga mata. Tumingin siya sa kanya ng iba. Hindi tulad ng tingin niya sa nakaraang 2 linggo may interes, may banayat na pakilala na hindi maformalate. Ngayon ay naformalate na ito, at sa kanyang tingin ay napakaraming bagay ng sabay-sabay na hindi niya sinubok na ayusin. Gaano katagal mong alam? Tanong niya. Mula sa unang gabi, sabi niya. Nang binuksan mo ang gate. Dahan-dahan siyang tumango, inilagay ang telepono sa mesa nang nakaharap pababa. Tumayo. Muli ay pumunta sa bintana. Napansin na niya ang ugaling ito maglakat kapag ang loop niya ay nangangailangan ng galaw. Nakatayo siya nang nakalikot sa kanya, pagkatapos ay lumingon. Bakit hindi mo agad sinabi? Sa parehong gabi. Ang tanong ay walang akusasyon. Simpleng tanong. Dahil hindi ko alam kung ikaw nga ang taong inakala ko, sabi niya. Maaring makapareho lang ang pangalan. Nagbabago ang anyo sa loob ng 18 taon. Kailangan kong kumpirmahin. At nang makumpirma mo sa parehong gabi, aminin niya. Nang binuksan mo ang pintuan. Bakit hindi mo sinabi pagkatapos? Sa susunod na pakikita? Sa ikatlo. Natahimik si Valeria. Tapat na tanong iyon, at nararapat ito ang tapat na sagot. Dahil naghihintay ka nga resultang biopsy, sabi niya. Hindi iyon panahon para sa makwento mula sa pakabata. At dahil gusto ko na ikaw mismo gusto kong manggaling iyon sa iyo, hindi sa akin. Ilang segundo siyang tumingin sa kanya si Arturo. Pagkatapos, may isang bagay sa kanyang mukha ay bumago. Ang maikting na konsentrasyon ay bahagyang humupa. Ganun ba lagi ang pag-iisip mo? Tanong niya. Bago gumawa ng kahit ano. Sinisikap ko, sabi niya. Bumalik siya sa mesa, umupo ngunit hindi sa kanyang lugar sa harap, kundi sa upuan sa tabi niya, inilipat ito para makatingin ng direkta. Bago, iyon mas malapit. Naalala mo ba nang kinuha na ako? Tanong niya. Oh. Hindi ko matandaan ang iyong muka noong umagang iyon. Masama ang alala ko sa umagang iyon. Naalala ko na maaga. Na sinabihan akong makayos ang gamit, na hindi ko agad naunawaan, hindi ko naisip na permanente ito naisip kong para sa check-up o sa doktor.
At nang nasa kotse na kami. Gumising na ako ng palilis ka na. Sabi ni Valeria. Narinig ko ang ngayapak sa koridor. Lumabas na ako, ngunit wala ka na. Sinabi sa akin ni Ate Zenobia na kinuha kang isang pamilya. Ate Zenobia, inulit niya. Naalala ko siya. Napaka-istrikto. Napaka-istrikto. Sa ngayon si Valeria. Nanatili sila sa katahimikan. Katahimikan ito ay makaibang na hindi mahirap at hindi mabigat. Kundi tulad ng hangin pagkatapos ng bagyo, kapag nangyari na ang lahat at maari ka ng huminga. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa panahong iyon, sabi ni Arturo. Pagkatapos na umalis ako, hanggang 16 karun, 8 taon sa kabuuan. Ang unang 2 taon pagkatapos mo ay mahirap. Pagkatapos ay nasanay na sa kahulugang nasasanay ka sa ganitong lugar. May iba pang bata na makakausap, ngunit walang katulad mo. Ano ang ibig sabihin nga ni katulad mo? Tumingin si Valeria sa kanya ng direkta. Hindi mo ako tinuruan na maging maginhawa, sabi niya. Karamihan roon ay ganun ang itinuro. Huwag matanaw, huwag humiling, huwag umasa. Hindi ka kailanman nagsabi ng ganun. Sinabi mo, magbasa, makisip, making tuwid. Ibinaba ni Arturo ang gitsing ng gizang segundo, pagkatapos ay itinataas. 12 ako nun, sabi niya ng mahina. Wala akong alam sa sarili ko. Alam mo ang pinakamahalagang bagay, sabi niya. Hindi siya sumagot. Ngunit nakita niya na ito ay nakarating sa kanya hindi bilang magagandang salita, kundi totoo. Pagkatapos ng bahay ampunan, sinimulan niya, ang maunang taon ay sinubukan kong hanapin ang impormasyon. Tungkol sa iba pang mga bata doon. Nahanap sa arkiv. Sinabihan akong sarado ang data hanggang hindi pa sila nagbebente. Pagkatapos ay nagtanong muli ng mas matagal na. Binigyan nila ako ng listahan ng nga umalis ng walang address. Hindi kita nahanap, hindi ko alam ang apelido mo. Nahanap din ako, sabi ni Valeria. 2 taon na ang nakakaraan, hiniling ang archive ng institusyon, nakatanggap ng pangkalahatang impormasyon. Nahanap ko ang larawang ito. Tumingin siya sa telepono sa mesa. Pwede ba? Tanong niya, tumango siya. Kinuha niya ang telepono, binuksan muli ang litrato. Matagal na tumingin, ngunit ngayon ay iba. Hindi na may galit tulad ng unang pagkakataon. Tahimik tulad ng tingin sa isang bagay na nahanap pagkatapos ng matagal na paghahanap. Napakaseryoso ko ron. Sabi niya, lagi kang seryoso. At napakalit mo. Ngumiti siya ng tunay nang wala ang pagod na nanirahan sa kanyang ngiti sa nakaraang linggo. Nakita ni Valeria sa ngiting iyon ang isang bagay na malayo at sabay-sabay na napakamalapit. Batang lalaki. Isang bagay na hindi umalis sa loob ng 18 taon, nagtatago lang ng malalim. Lagi kang gumuguhit nun, sabi niya. Naalala ko may pirasong lapis ka at naguguhit ka sa lahat ng lugar, sa gilid ng notebook, sa papel ng kandi. Minsan ay nahanap ko ang isang guhit sa durungawan. Isang puno na may napakaraming detalye ang nadahon. Ikaw ba iyon? Hindi ko matandaan, aminin ni Valeria. Posible. Marami akong ginuhit. Naguguhit ka pa ba ngayon? Hindi. Huminto sa isang punto. Walang panahon. Pagkatapos ay wala nang gawi. Sayang. Sabi niya. Sayang. Nanatili silang tahimik muli. Sa labas ng bintana ay lumipas nang hindi napansin ang gabi. Habang nag-usap sila, ang liwanag ay lumipat, at ngayon sa bahay ay ang lampara lamang sa itaas ng mesa ang nagliyap mainit at mahinahon. Valeria, sabi niya. Sa unang pagkakataon, ang pangalan niya sa kanyang bibig ay hindi tunong ng tawag sa isang babaeng hindi gaanong kilala, kundi ibang bagay tulad ng pangalan na bumalik sa lugar kung saan ito nagmula. Nagalit ka ba sa akin? Dahil umalis ako nang wala akong paalam? Nag-isip siya ng tapat. Sa pagkabatao, sabi niya. Matagal. Pagkatapos, ay naunawaan ko na hindi mo pinili, na dinala lang kita nang wala kang magagawa. Nawala ang galit. Natira ang ibang bagay. Ano? Isang tanong, sabi niya. Isa lang. Kumusta ka ba? Tumingin sa kanya si Arturo. May isang bagay sa kanya ay nagbago. Gumagalaw ang mga bagay na matagal na nakatayo sa maling lugar. Tumayo siya, lumapit sa kanya, hindi siya lumayo at niyakap siya. Simple, walang salita. Walang paliwanag. Mahigpit at matagal, tulad ng niyayakap ng isang taong nawala matagal na at hindi inaasahang matatagpuan. Hindi agad si Valeria, ngunit niyakap niya siya sa sagot at naramdaman kung paano umalis ang isang bagay na dala niya ng 18 taon. Hindi mabigat, ngunit patuloy, tulad ng pagalis ng isang bagay na sa wakas ay nakahanap ng lugar nito. Nanatili sila roon ng matagal.
Ang orasan sa dingding ay tahimik na sumusukat ng oras. Sa labas ng bintana ay humuhuni ang kalye. Sa bahay ay mainit. Nang bitawan niya siya, hindi siya lumayo. Nakatayo sa tabi at tumingin sa kanya na sa isang taong kilala mo. Tunay na kilala, hindi dahil nakwento na kayong lahat, kundi dahil nakita ninyo ang isa't isa sa makasitwasyong hindi pa ninyo naabot ang gustong pagpapakilala. Manatili ka pa, sabi niya. Hindi pa namin lahat naikwento. Alam ko, sabi niya. Mananatili ako. Nag-usap sila hanggang hating gabi. Naghanda si Arturong sa hindi kape. Sa pagkakataong ito makapal, sa malalaking tasa. At lumipat sila mula sa mesa patungo sa sofa sa sala. Hindi sinadya ganun lang nangyari. Nagdala siya ng gatasa, at nandun na si Valeria. Naupo siya sa tabi niya, at ang distansya sa pagitan nila ay naibakay sa naiba. Mas malapit, mas natural. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa adoptive family, sabi ni Valeria. Sinabi mo na magagandang tao sila, ngunit ang magandang tao ay isang malaking salita na maliit ang ipinapaliwanag. Nag-isip si Arturo, hawak ang tasa ang dalawang kamay. Si Tito Nestor at Tita Conchita, sabi niya. Ma-45 taon sila nun. Walang sariling anak o hindi nagtagumpay, hindi ko tinanong. Nakatira sila sa Tarlac, private house, malaking bakuran. Si Tito Nestor ay nagtatrabaho sa isang pabrika bilang engineer. Si Tita Conchita ay guro ang matematika. Mukhang normal, sabi ni Valeria ng maingat. Normal, sang-ayon niya. Sa iyon ang problema. Normal sila mabuting pakain, damit, tulong sa maleksyon, hindi kailanman sumiga, hindi nagpasakit. Ngunit palagi kong nararamdaman na ako ay isang proyekto para sa kanila, kinuha nila ako dahil iyon ang kanilang desisyon, kanilang pagnanais na maging magulang, hindi dahil ako ang partikular na kailangan nila. Naintindihan mo ba ang kaibahan? Tanong niya. Naintindihan ko, sabi ni Valeria ng mahina. Naksikap sila. Totoo nagpasali sa akin sa mga klase. Pumunta ako sa chess sa drafting. Bumiling nga libro. Sa karawan ay nagbibigay nga regalo na hiniling ko. Lahat ng tama ang ginagawa nila. Natigil siya. Ngunit hindi ko kailanman tinawag silang tatay at nanay. Hindi sila nagpilit. Baka naunawaan nila na hindi magiging possible. Baka natakot din sila na tanggihan nila ako. Namuhay karun hanggang 18? Hanggang 18. Pagkatapos ay namatay si Tito Nestor Hartek, bigla, napakahirap na tinanggap ni Tita Conchita. Naunawaan ko na hadlang ako sa kanya hindi sinasadya, sa pamamagitan lang ng presensya ko. Nanahoy siya, kailangan niyang mag-isa. Inimbake ko ang gamit ko at pumunta sa Manila. Nagpapanatili ka ba nege relasyon sa kanya? Tumawag isang beses sa isang buwan, sabi niya. Bumibisita sa mga kapistahan. Matanda na siya. Nag-usap kami ng normal mainit nga. Ngunit wala sa amin ang kung ano ang karaniwang nasa pagitan ng mga pamilya. Hindi iyon kasalanan o samangang loob. Simpleng katotohanan. Tumango si Valeria. Naunawaan niya ang simpleng katotohanan. Ang mabagay na tinanggap na at hindi na dala bilang sugat dala na lang bilang bahagi ng sarili mo. Wala ka bang pagnanais na hanapin ang ina mo? Tanong niya. Meron, sabi niya. Sa 17 taon ko ay nagdangka. Binigyan nila ako ng address sa pamamagitan ng social welfare. Sumulat ako ng sulat. Walang sagot. Kahit isa. Pagkatapos ng 1 taon ay nalaman kong namatay siya. Bago pa dumating ang aking sulat. Cirrhosis. Tumingin sa kanya si Arturo. Hindi may awa, hindi gusto ni Valeria ang mukhang angawangang gatao kapag ikwinento niya ang bahaging ito. Tumingin siya ng may pag-unawa. Iba iyon. Nanahoy ka para sa 1 taong halos hindi mo kilala, sabi ni Valeria. Hindi ko alam kung paano tatawagin iyon. Mas katulad na ang pinto ay nagsara sa likod ng pinto ay maaring may kahit ano. At ngayon ay wala na. Ngumit ng tsaa. Mainit, bahagyang mapait. Sa bahay ampunan ay marami akong ginuhit sa kanya, sabi niya. Inimbento kung ano ang hitsura niya. Wala akong ngalarawan mababolang na imahe, matangkad siya at may maliwanag na buhok. Ginuhit ko siya ng paulit-ulit, bawat beses ay bahagyang iba, tulad ng nahanap. Nahanap mo? Hindi, sabi ni Valeria. Ngunit huminto na akong mahanap. Iyon din ay isang uring sagot. Dahan-dahan siyang tumango si Arturo, at bahagyang lumingon sa kanya. Sinabi mo na gumuguhit ka sa lahat ng lugar. Napaka-gifted mo. Naalala ko ang lahat ng ibang guhit sa bahay ampunan ay liko-likong mga bahay, ngunit sa iyo ay may buhay. 12 ka pa lang, hindi kaya akong ganun mag-evaluate. Kaya mo. Sabi niya ng seryoso.
Maaga akong natutunan na makita ang kaibahan sa pagitan ng ginagawa ng mga tao dahil kailangan at ginagawa ng mga tao dahil hindi nila kaya ang kahit ano. Tumingan sa kanya si Valeria. Sa aling kategorya ako napabilang? Sa pangalawa, sabi niya ng simple. Walang duda. Nanatili sila sa katahimikang iyon muli. Gabi na sa labas. Nag-off ang ingay ng kalsada. Paminsan ay dumadaan palang na sasakyan. Arturo, sabi niya. Nang itinatayo mo ang unang proyekto ang bodega? Toto bang hindi ka natakot na hindi magiging posible? Nag-isip siya ng toto. Natakot, sabi niya. Ngunit ang takot ay hindi nakakaparalyze. Alam mo ba ang uring ng takot na nakatayo ka lang at hindi gumagalaw? Sa akin ay iba. Mas tulad ngang presyon sa likod ngang dibdib nandun ito ngunit lumalakat ka pa rin. Lumalakat ka lang na may presyon. Iyon siguro ang bahay ampunan, sabi ni Valeria. Dun ka natututo na lumakat na may presyon, hindi mo magagawa ng iba. Tumingin si Arturo sa kanya na may isang bagay na maaring tawaging pakilala hindi sa salita, kundi sa tingin. O, sabi niya. Doon siguro iyon nagmula. Pagkatapos ay nag-usap sila tungkol sa Manila. Lumipat siya ron ng 18. Siya naman ng 22, pagkatapos ngang kolehiyo at unang ilang taon ng trabaho sa ospital sa Cebu. Sa Manila ay iba't ibang lugar sila nakatira, nagtatrabaho sa iba't ibang larangan, naglakad siguro sa parehong makalsada at hindi kailanman nakataon. 18 taon sa isang lungsod at nahanap sa pamamagitan ng isang katat na pitaka sa paradahan ng ospital. Naniniwala ka ba sa ganitong mga bagay? Tanong ni Arturo. Sa hindi aksidente ang ilang nangyayari? Nag-isip si Valeria. Hindi ko alam, sabi niya ng tapat. Praktikal na tao ako, ngunit minsan ang mga pagkakataon ay napakatiyak na hindi kayang ipaliwanag ng praktikal na pag-isip. Ang pitaka mo ay nahulog eksaktong roon. Eksaktong araw na lumabas ako mula sa shift. Maari, akong dumaan ngunit hindi ako dumaan. Ngunit hindi ka dumaan, sang-ayon niya. Tumingin si Arturo sa kanya. Inisip mo ba ako sa lahat ng panahon na ito? Sa loob ng 18 taon? Direkta ang tanong. Direkta rin siya sumagot. Hindi araw-araw, sabi niya. Ngunit regular. Ikaw ang unang taong nawala ko na buhay pa rin. Espesyal na uring ang pagkawala iyon. Sa mga patay malinaw iyon, wala na sila. Ngunit ikaw ay nasa isang lugar wala ka lang dito. Matagal si Arturo na natahimiki pagkatapos. Naisip kita rin, sabi niya sa kalaunan. Hindi nang malay. Mas katulad na may imahe. Isang maliit na batang babay na may lapis. Hindi kita hinahanap ng tiyak. Siguro dahil hindi naniniwala, akong mahanap kita o natakot na hanapin, at makita na lahat ay hindi mayos. Na hindi kayang harapin ng buhay. Hindi nasaktan, sabi ni Valeria. Nakikita ko iyon, sabi niya. Isa kang pinakabuong tao sa mga nakilala ko. Halos hindi mo ako kilala, salungat niya. 19 na taon na kitang kilala, sabi niya. May pahinga ngang 18. Natawa si Valeria tunay, magaan, at ito ay hindi inaasahan niya. Tumingin si Arturo sa kanyang tawa, na may ekspresyon ng taong matagal na naghintay at sa wakas ay nakita. Halos hating gabi na nang maghanda siyang umalis. Inakay niya siya patungo sa gate tulad ng unang beses, ngunit ngayon ay lahat ay naiba. Hindi na siya babay mula sa paradahan, hindi na siya estranghero mula sa business card. Sa gate ay tumigil siya. Bukas ay shift ko mula alas 8, sabi niya. Tatawag ako pagkatapos ng shift. Sabi niya hindi nagtanong, nagpahayag. Sige, sabi niya. Naglakad siya patungo sa kotse at nag-isip na ngayon ay isang bagay ang natapos at isang bagay ay nagsimula. Sabay-sabay. Ganun ito kapag nagsara ang napakamatagal na hindi pa nagsasara na pinto. Pagkatapos ng gabing iyon, ang isang bagay sa pagitan nila ay tahimik na nagbago ng walang anunsyo, tulad ng nagbabago ang espasyo kapag nagsimulang mamuhay ang mga tao ron ng iba. Tumawag si Arturo pagkatapos ng kanyang shift. Hindi araw-araw kadalasan isang araw palyo, minsan 2 beses sa isang linggo, ngunit lagi. Mabilis sa siyang nasanay dito. At ito mismo ay isang sintomas. Hindi mabilis na nasasanay si Valeria sa mga tao. Kaya niyang mahusay na mapanatili ang distansya na natural para sa karamihan ay hindi mapapansin ang distansya na nakikipag-usap lang sila sa kanya at naramdaman nila ang init. Hindi alam na sa tunay na paglapit ay hindi nila pinapayagan ang sarili. Sa trabaho sa ospital kung saan hindi maaring dalhin ang sakit ng iba sa loop mo kung hindi, wala ka nang may babigay sa susunod na pasyente hainingkot ito. Sa kay Arturo, hindi gumagana ang distansya. O hindi niya inoon ito. Hindi siya masasabi ng tiyak.
Nakita sila ng dalawang beses sa linggong iyon pagkatapos ang usapan tungkol sa pakabata. Unang beses siya ay dumating para sa kanya pagkatapos ang shift. Walang partikular na dahilan nakmungkahi lang siya na maglakad at kumain sa isang maliit na restauran sa sentro. Hindi pampam, hindi palabas isa sa malugar na mayos ang luto at hindi masyadong malakas ang musika. 3 oras sila doon at nag-usap ng iba't ibang bagay tungkol sa mga libro, sa lungsod, sa kung paano nagbabago ang mga tao kapag tumigil na silang matakot. Wala ni isang salita tungkol sa bahay ampunan, wala ni isang salita tungkol sa biopsi. Usapan lang ng 2 taong interesado sa isa't isa. Pangalawang beses pumunta siya sa kanya ng Sabado, sa tanghali. Hiniling niya siyang tulungan siya sa pagpilingang kulay para sa mga dingdingang opisina na ginagawa niya. Mukhang dahilan, ngunit totoo ang hiling. Totoo siyang nakatayo sa gitna ng opisina na may 3 sampel na pintura at talagang nag-alangan. Nagtatayo ka nga bahay para sa iba? Sabi niya nang tumingin sa mga sampel. Ngunit hindi mo mapaintahan ang sarili mong opisina? Para sa iba, mas madali. Sabi niya nang seryoso. May technical specification dun. Dito ako lang. At hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Ito. Itinuro niya ang gitnang sampel mahinahon, gray-green, hindi malamig at hindi sumisigaw. Matatrabaho mo sa opisinang ito ng matagal. Kailangan ang dingding na background hindi pahayag. Tumingan sa kanya si Arturo, pagkatapos sa kanya. Saan mo alam kung paano dapat makmukhang isang dingding ng opisina? 8 na akong taon na nakatingin sa madingding ng ospital, sabi niya. Alam ko ang lahat ng ginagawa nga malingkulay ngang lugar sa matao. Tumawa siya. Mabuting tawa mababa, tunay, nang wala ang tensyon na nanirahan sa kanya noong unang linggo. Napansin ni Valeria na mas madalas na siyang tumatawa ngayon. Hindi madalas sa absolut na kahulugan siya ay taong maingat sa kalikasan. Ngunit mas madalas kaysa noon. Ilang oras sila sa bahay. Maingat niyang tiningnan ang kanyang koleksyon ng libro hindi tulad ng unang pagbisita, kundi maingat na binabasa ang mga tilapon. Natuklasan na mayroon siyang mga libro na nabasa niya na rin, at ilang hindi pa nakabot ang kamay niya dati. Nagbigay siya sa kanya ng isa. Kunin mo na lang, basahin mo, ibalik mo sa akin sa isang araw. Ang sa isang araw na iyon ay binikas ng magaan tulad ng isang bagay na natural na inaasahan na ibabalik niya, na makikita sila para doon, na hindi ito huli. Kinuha niya ang libro. Sa 3 linggo pagkatapos ng pagbubunyag, lumitaw sa kanilang relasyon ang isang bagong antas hindi pa romantiko, kahit naramdaman ni Valeria na patungo na doon ang lahat, at hindi siya nagtatangkang magsinungaling sa sarili. Ibang bagay. Nagsimula silang mag-usap ng kasalukuyan hindi lang ng nakaraan, hindi lang ang pagkabata at bahay ampunan, kundi ngang buhay na ngayon. Mas detalyado ang ibinukot niya sa kanya tungkol sa negosyo tungkol sa kung paano lumaki ang kumpanya sa nakaraang 5 taon, na ngayon ay halos 40 tao sa staff at 3 malalaking proyekto. Tungkol sa partner na nagtatrabaho siyang kasama ngang 12 taon. Si Dario mapagkakatiwalaan, maingat. Paminsan ay nagtatalo sila, ngunit hindi kailanman nagkagalit. Tungkol sa kung paano nag-isip siyang palawakin sa ibang lalawigan ngunit hindi pa nagpapasya. Nakinig si Valeria at nagtatanong hindi sa balikat lang, kundi dahil interesado siya sa kung paano niya ginagawa ang mga desisyon, kung paano niya pinahihintulutan ang mga bagay kapag hindi gumana. Isang araw, habang naglalakad sila sa baywalk, bigla niyang tumigil. Valeria, sabi niya. Maari ba akong magtanong ng isang bagay na personal? Magtanong ka. May kasama ka ba? O nung kamakailan? Tumingan sa kanya si Valeria. Tumingin siya ng direkta ng walang kahihiyan, walang pagtanggap. Nagtanong lang. Mayroon, sabi niya. 3 taon na ang nakakaraan. Katrabaho mula sa surgery. Halos 1 taon kaming nakasama. Pagkatapos ay nahiwalay kami walang away, walang pagtataksil. Naging malinaw lang na hindi kami tamang tao para sa isa't isa. Magaling bawat isa sa sarili, ngunit makasama ay hindi. Bakit hindi tamang tao? Gusto niyang maging mas malambot ako, sabi niya. Hindi niya sinabi sa salita, ngunit naramdaman ko. Gusto niyang madalas akong humiling ng tulong, madalas na makmukhang nag-alangan. Kailangan niyang babaeng dapat na iligtas. Hindi ko kaya iyon. Nag-ingat siyang nakinig si Arturo. Hindi iyon kakulangan, sabi niya. Alam ko, sabi niya. Kaya naman tahimik kaming nahiwalay. Nahanap niya ang isang taong kailangan ang tagapagtanggol. Masaya ako para sa kanya. Ikaw? Tanong ni Arturo. Ano ang kailangan mo? Natahimik si Valeria. Seryoso ang tanong, at hindi siya nagtanong para sa palayahan. Kailangan kong taong hindi matatakot dahil malakas ako, sabi niya sa kalaunan. Na hindi magtatangkang baliin o gawing angkop para sa kanya.
Na marunong ring tumahimik sa tabi mo ng maayos gayang pagsasalita. At alam mula saan ka nanggaling. Sandaling natahimik, hindi na kailangan pang ipaliwanag mula sa umpisa. Ito'y mahalaga, nakinig si Arturo at hindi inalis ang tingin. Dalawang seryosong relasyon, sabi niya. Unang beses ng 24 ako. 2 taon kaming nagsabay. Umalis siya dahil masyadong marami akong trabaho at masyadong kaunting pagkakataon para sa kanya. Tama siya, noon ay tinatayo ko ang negosyo at hindi ko alam kung paano maghiwalay. Pangalawang beses ng 31 halos 3 taon. Matalino, maganda, matagumpay. Sa papel ay perpekto kaming angkop. Ngunit napansin ko na sa tabi niya ay hindi ako nagsasalita ng mga mahalagang bagay tungkol lang sa trabaho, sa plano, sa panlabas na mundo. Parang wala ang totoong akin ron. Nagiwalay kami ng walang eksena. Sinabi niya na parang sarado ako. Ngayon ay hindi ka mukhang sarado, sabi ni Valeria. Bahagia siyang tumingin sa kanya. Sa iyo ay, hindi ko kaya maging sarado, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit. Dahil kilala kita simula ng 12 kang taon, sabi niya. Mahirap gumawa ng fatsade sa harap ng isang taong nakakita sa iyo nang nakasot ng bahay ampunan na pijama sa almusal. Natawa siya muli, at kasabay niya. Naglakad pa sila sa baywalk, at sa pagitan nila ay naroon ang distansyang iyon ng mataong naunawaan na malapit na itong mawala. Ngunit walang nakmamadali sa sandaling iyon dahil ang paghihintay ay mabuti rin. Dahil kapag alam mo na ang tao ay nandito at hindi mawawala, ang pag-antay ay tumitigil na maging pagdurusa at nagiging isang bagay na mainit. Naramdaman ito ni Valeria. At sa paraan gangyang paglakad sa tabi niya bahagya ng mas malapit kaysa sa karaniwan para sa simpleng pagliliwaliw ng kaibigan na unawaan niya na ganon din ang nararamdaman niya. Lumipas pa ang 10 araw. Sa panahon na iyon ay nakita sila ng 5 beses. Hindi sinadya ni Valeria ang pagbilang napansin lang niya isang gabi nang tinitignan ang telepono at nakita ang pangalan niya, sa mga missed calls, sa mga answer calls, sa mga mensahe. 5 beses sa 10 araw. Para sa dalawang may sariling buhay, at trabaho maraming iyon. Ibig sabihin, nahanap ng panahon ang dalawa, nagnanais na makahanap. Nung Lunes, pumunta siya sa kanyang apartment ng unang beses. Dati ay nakikita sila sa neutral na lugar coffee shop, baywalk, bahay niya. Ngayon ay inibitahan niya siya mismo sinabi sa telepono na nagluto siya ngapunan, kung gusto niya. Gusto niya. Maliit ang kanyang apartment kumpara sa bahay niya. Studio sa ikapat na palapak ng matandang walk-up building na may mababang kisame at bintana na nakaharap sa tahimik na bakuran. Pinasikan niya ito ng may kakayahan. Functional at mainit walang labis. Ngunit may ilang mahahalagang detalye. Isang tumpok ng libro sa windowsill. Isang maliit na armchair sa tabi ng floor lamp. Sa dingding ay 3 watercolor prints ng mga halamang botanikal binili niya sa palengke ilang taon na ang nakakaraan. Pumasok si Arturo, lumingon, walang sinabi tumingin lang ng maingat, tulak ng taong nagbabasa sa espasyo ng isang bagay tungkol sa may-ari nito. Ikaw ba ang nagtayo ng mga istante? Tanong niya nakatingin sa mayos na shelving unit. Ako, sabi niya mula sa kusina. Tuwid, puri niya. Marami ang hindi kaya. Kumain sila. Ginawa niya ang baked chicken na may gulay simpleng pakain ng walang pakmamalaki. Kumain siya ng may kasiyahan at nagsabi na matagal na siyang hindi kumain ng lutong bahay ng iba ibig sabihin niya ay lagi siyang nagluluto para sa sarili niya o kumakain sa labas. Naintindihan niya na ang ibig niya sa salitang ng iba ay hindi ibang tao na estranggero, kundi isang ibang tao. Malit na detalye, ngunit hindi ito napalampas niya. Pagkatapos ng hapunan ay umupo sila na may tsaa, at kinuha niya ang pinakaibabaw na libro mula sa tumpok sa windowsill, tumingin sa cover. Binuksan sa gitna, nagbasa ng ilang linya. Nagbabasa ka ba na may bookmark o binabali mo ang pahina? Tanong niya. May bookmark, sabi niya. Ang pagbali nga pahina ay barbarism. Sangayon, sabi niya ng seryoso tulad ng mahalagang tanong iyon. Ikaw, mabilis akong nagbabasa, kaya madalas ay hindi ko nahanap ang bookmark at nais mo ngang pahina ang memorya ko ng maayos. Kaya minsan ang memorya ko ang bookmark. Mas masama yon, sabi niya. Ngunit tapat, sabi niya. Nag-usap pa sila ng matagal tungkol sa mamaliliit na bagay, tungkol sa kung ano ang gusto ngang bawat isa sa karaniwang buhay. Inamin niya na sa umaga ay nakikinig siya ng classical music habang umiinom ng kape. Hindi dahil ganun ang dapat, kundi mas maayos ang pag-isip niya sa ganong paraan. Ikwinento niya naman na kapag walang plano sa katapusan ng linggo, gustong maglakad siya sa mga di pamilyar na kalsada maglakad lang ng walang layunin at tingnan ang nga bahay, tao,
karatula. Sinabi niya na hindi niya kailanman ginagawa iyon, ngunit mukhang dapat nga. Nakmungkahi siya na minsan ay sabay silang gumawa nito. Sinabi niya. Napakasunduan. Noong Miyerkules, naglakad sila sa isang residential neighborhood na hindi pamilyar sa kanya sa silangan ng lungsod. Naglakad lang at nag-usap. Mabuti iyon. Noong Biyernes ay nakaduti siya sa gabi mula alas 8 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Mahirap na shift, 3 admissions, isa ay nangangailangan ng emergency measures. Nang lumabas siya sa ospital ng alas 9:30 ng umaga na may cotton feeling na karaniwang nagagawangan night shift kapag pagod ang katawan ngunit gumagana pa rin ang ulo sa inertiya na tuklasan niya ang isang mensahe na isinen niya ng alas 6 ng umaga. Nasa shift ka pa ba? Sumulat ka nang lumabas ka na. Gusto kong makasigurado na okay ka. Tumigil siya sa harap ng pinto ng ospital. Binasa muli. Pagkatapos ay sumulat. Lumabas na. Mahirap na gabi, ngunit nakaraos. Sumagot siya pakalipas ng 1 minuto. Umuwi ka na, matulog. Tatawag ako mamaya ng gabi. Ibinulsa ni Valeria ang telepono at naglakad patungo sa kotse. Sa loob niya ay may isang bagay na mainit mahinahon, hindi nang hihingingang atensyon. Simpleng mainit, tulad ng nararamdaman kapag naunawaan mo na may nag-isip sa iyo kapag wala ka. Nung Sabado ay tumawag siya pagkatapos ng tanghalian. Kumusta ka? Natulog ka ba ng maayos? Halos 10 oras. Sapat na yon. Gusto kitang dalhin sa isang lugar, sabi niya. Hindi malayo, halos 2 oras na biyahe. Isang lugar na nahanap ko ng aksidente ilang taon na ang nakakaraan. Pumupunta ako ron kapag kailangan kong mag-isip o i-off ang lahat ng labis. Sasama ka ba? Hindi siya nagtanong kung saan. Sasama ako. Dumating siya sa 4. Nagmaneho sila sa highway. Pagkatapos ay lumiko sa mas makitid na daan. Pagkatapos ay muli. At ang aspalto ay naging gravel road. Sa magkabilang panig ay tumayo ang mga matas na puno. Nag-usap sila sa buong biyahe hindi tungkol sa mahahalagang bagay, kundi iba't iba, tulad ng nag-usap ang mga taong masaya sa kasama at hindi nahirapang manatili ng tahimik. Hininto niya ang kotse sa tabingan isang maliit na clearing. Mula roon, naglakad sila ng 10 minuto sa isang masalang landas sa kagubatan. Makitid ito, naglakad siya ng nangunguna at minsan ay hinawakan ang mga sanga para hindi ito humagupit sa kanya. Pagkatapos ay nagbukas ang makuno at nakita niya ang ilog. Ang pampang ay mababaw, mabuhangin, bahagyang may tubong damo sa may tubig. Ang ilog ay hindi malawak, mahinahon. May itim na tubig na sumasalamin sa langit at sa kabilang pampang na may makapal na kagubatan. Walang kahit sino sa paligid. Ganap na katahimikan. Ang tubig at mga ibon sa kailaliman ng mga puno. Tumigil si Valeria at tumingin lang. Naintindihan ko kung bakit ka pumupunta rito, sabi niya. Oh, sabi niya. Bumaba sila sa pampang. Nahanap niya ang isang malaking patak na bato sa tabingang tubig tuyo, pinainit ng araw sa buong araw. Umupo silang makatabing. Dahan-dahan ang agos ng ilog, walang madalian. Matagal silang nanatiling tahimik. At ang katahimikang ito ay isa sa mauri kung saan hindi na kailangang magsalita dahil malinaw ang lahat. Tumingin si Valeria sa tubig at nag-isip na ilang linggo na ang nakakaraan ay lumabas siya mula sa shift, pagod, gusto lang umuwi, at nahanap ang isang katat na pitaka sa tabi ng gulong ng isang estranggero. Nag-isip siya sa kung paano ang lahat ay naging isang serye. Business card na may pangalan. Isang bahay na may Forget Iron Gate. Isang tasang kape sa bar counter. Isang litrato ang 2 bata sa screen ng telepono. Nag-isip siya na kung minsan, ang buhay ay nagbabalik ng gataw. Hindi lagi, hindi madalas ngunit kung minsan. Nakaupo si Arturo sa tabi niya at nakatingin din sa ilog. Pagkatapos ay lumingon sa kanya. May gusto akong sabihin sa iyo, sabi niya. Mahinahon ang boses, walang pagkabahala, walang solemnidad. Simpleng isang taong may alam kung ano ang gustong sabihin at sinasabi niya ito. Sabihin mo, sabi niya. Ilang araw na akong nag-isip sa ito, sinimulan niya. Hindi dahil nag-aalangan kundi dahil gusto kong sabihin ng tiyak, nang walang labis na salita. Tumingin siya sa kanya ng direkta. Ibinabalik mo sa akin ang pitaka noong gabing iyon. Pagkatapos ay ibinabalik mo sa akin ang taong nawala ko at huminto na akong hanapin. At pagkatapos ng hindi mo tinukoy, siguro ibinabalik mo sa akin ang isa pang bagay. Hindi ko pa sinasabi ito ng malakas, ngunit ngayon ay sinasabi ko na. Ibinabalik mo sa akin ang pakiramdam na may tunay na tao sa tabi ko. Hindi maginhawa, hindi tama sa papel kundi tunay. Isa na hindi mo kailangang magpakundangan. Nakinig si Valeria hindi nakputo.
Hindi ko gusto na pumunta ka lang at umalis, patuloy niya. Hindi ko gusto ang makita isang beses sa isang linggo at mag-usap sa telepono. Gusto kong nandito ka Toto, tunay. Sa tabi ko, sandaling natahimik. Naintindihan ko na ilang linggo lang tayo nakakilala muli, ngunit kilala kita ng mas matagal kaysa sa karamihan ng nga tao sa aking buhay. At alam ko na hindi ko nang gustong bibitinin muli. Tumulo ang ilog. Sa kabilang pampang na kagubatan ay sumigaw ang isang ibon. Arturo, sabi niya ng mahinahon. Sandali, sabi niya. Hindi ko pa tapos, tumahimik siya. Kinuha niya mula sa bulsa ngang diaket niya ang isang maliit na kahon. Madilim walang palamuti. Simple. Inilagay niya ito sa bato sa pagitan nila. Hindi agad binuksan, inilagay lang. Binili ko ito 3 araw na ang nakakaraan, sabi niya. Hindi dahil ganun ang dapat gawin pagkatapos ng tiyak na bilang ng linggo kundi dahil naunawaan ko at hindi hinintay na lumipas pa ang panahon. Tumingin siya sa kanya. Maging asawa ko. Wala na akong nakikitang dahilan para magantay pa. Matagal ang katahimikan. Tumingin si Valeria sa kahon, pagkatapos sa kanyang muka mahinahon, tuwid, walang palabas na dramatismo. Eksaktong ganun ang mukha niya nang 12 siya at naniwalang siya para sa kanya nang hindi nagsasalita ng labis naktayo lang sa tabi niya at tumingin ng direkta. Ganun ang ginagawa niya palagi sa pakabata at ngayon nagtitindig sa tabi at tumingin ng direkta. Natatakot ka ba? Tanong niya. Natatakot? Sabi niya. Ngunit ito ang presyong iyon sa likod ng dibdib na hindi humihinto sa akin. Lumalakat pa rin ako kasama ito. Nanatili siya ng isang segundo pa. Kung ganon. Lumalakat din ako, sabi niya. Akma agad ang singsing tulad ng alam na niya ang sukat. Tinanong niya ito nang nakaupo pa sila sa parehong bato sa pampang ng ilog, at nakatingin siya sa kanyang kamay na may bagong pakiramdam sa palaisdaan ng kanyang kaliwang kamay. Tinitingnan ko ang iyong mga kamay, sabi niya ng simple. Nang hawak mo ang tasa noong unang gabi. Naalala ko ang sukat. Naalala mo ang mga kamay na magataw. Naalala ko ang mga detalye niya magataong mahalaga sa akin, sabi niya. Hindi siya sumagot. Tumingin lang sa singsing payat na white gold, walang labis. Eksaktong kung ano ang pipiliin niya para sa sarili niya kung tanungin siyang kahit sino. Hindi siya tinanong, alam na niya. Naupo sila sa pampang ng halos 1 oras pa. Maliit ang usapan, mas malaki ang katahimikan ngunit iyon ang uring ng katahimikang mas mabuti kaysa sa usapan. Ang ilok ay walang nagaganap na mabilis. Ganoon din sila. Sa pabalik, nasa kotse na sila, nagtanong siya, kailan mo naunawaan? Toto hindi lang bilang pakiramdam. Nag-isip si Arturo ng ilang segundo nakatingin sa daan. Sa gabing iyon nang ipakita mo ang litrato, sabi niya. Hindi agad, hindi sa sandaling tinitingnan ko ang larawan. Mamaya, nang umalis ka na at tahimik ang bahay. Nakaupo ako sa mesa kung saan lang nag-usap tayo at napagtanto ko na hindi ko gusto ang katahimikang ito na dati ay nasanay na ako sa ganitong katahimikan sa maraming taon, at okay ito sa akin. At ngayon, sa isang gabi lang, ay hindi na. Tumingin si Valeria sa daan sa harap. Mas maaga kaysa sa iyo ang pakaunawa ko, sabi niya. Kailan? Nang sinabi mo na nag-isip ka sa batang babay na may lapis habang hinihintay ang mga resultang biopsi. Natigil siya. Mari kang mag-isip ngang marami. Negosyo, bahay, pera. Inisip mo siya. Iyon ay mahalaga. Hindi siya agad sumagot. Inisip kita, sabi niya. Hindi ko lang alam pa na ikaw pala iyon. Bumalik sila sa lungsod ng gabi na. Inakay niya siya hanggang sa kanyang apartment. Pumunta siya sa loop, inimbitahan niya siya. Uminom sila ng tesa, halos hindi nag-usap, nakatayo lang sa tabi niya sa kanyang maliit na studio. At iyon ay mabuti. Natural tulad ng paglapit ng taong akma sa iyong espasyo ng walang pagsisikap. Hindi siya alis hanggang halos hating gabi. Sa pintuan ay nanatili siya ng sandali. Kinuha niya ang kanyang muha sa mapalat niya. Tumingin sa kanya ng ilang segundo, at hinalikan siya. Unang beses mahina at walang pagmamadali, tulad ng ginagawa niya ang lahat. Isinara ni Valeria ang pintuan at sumalo-salo sa likod nito. Nanatili roon ng 1 minuto, pagkatapos ay ngumiti nag-iisa sa walang laman na apartment tulad ng isang bata. Ang masumunod na linggo ay naiba kaysa sa lahat ng nauna. Oh, hindi na sila nag-ingat pa. Pagkatapos ng gabing iyon sa pampang, ang isang bagay sa dalawa ay humupa. Ang pag-ingat na pinanatili ng dalawa hindi sinasadya, ngunit pinanatili. Ngayon ay tumawag siya ng gusto niya, hindi ng itinuturing na angkop. Siya ay sumulat ng muna, kapag nag-isip siya sa kanya.
Nakita sila ng mas madalas hindi sa schedule, kundi sa pagnanasa na magkapareho. Ipinakilala niya siya kay Dario, ang kanyang partner sa negosyo. Nangyari ito ng aksidente. Dumating si Dario sa bahay ni Arturo sa isang linggo para sa isang pag-usap sa trabaho, nang nandun si Valeria. Si Dario ay mababa, medyo pulang buhok, matalas ang tingin at mabilis magsalita. Ganap na kabaliktaran ni Arturo sa itsura. Tumingan niya kay Valeria, pagkatapos kay Arturo, pagkatapos muli kay Valeria at nagsabi, "Sa wakas inakala ko ng mongka." Sinabi ni Arturo. "Lakad na." Natawa si Dario at iniabot ang kamay niya kay Valeria. "Dario, masaya akong makilala ang taong nagawa." "Nagawa ang ano?" tanong niya. "Gisingin siya," sabi ni Dario at tumingan si Arturo na may halong ironi at tunay na pagmamahalan na karaniwang nakikita sa mga taong matagal na etoto ang pagkakaibigan, kahit hindi ito binabanggit ng malakas. Pinalaya siya ni Arturo pagkatapos ng 20 minuto. Tumingin si Valeria sa kanilang dalawa at nag-isip na ganun ang hitsurangang isang taong may kasama pala sa tabi niya kahit kapak mukhang nag-isa. Ikwinento niya siya kay Cynthia sa admitting siya na rin ang nagsabi sa simula na oncology sa kanya. Nakita sila sa koridor ng ospital. Agad napansin ni Cynthia ang singsing may profesional na tingin siya para sa ganitong mga bagay. "Sino iyon?" tanong niya nang tumingin sa kamay niya. "Kakilala," sabi ni Valeria. "Kakilala?" inulit ni Cynthia na may tono na walang paniniwala. "Iyon ba ang tinanong mo sa base sa simula?" "Oh?" Matagal na tumingan si Cynthia sa kanya. "Seryoso?" "Seryoso, Valeria?" Ibinaba ni Cynthia ang boses. "Nahanap mo ang kanyang pitaka, ibinabalik, at mag-asawa ka na." "Habang hindi pa nakakasal," sabi ni Valeria. Ngunit o ganun halos. Tumingan si Cynthia sa kanya ng isa pang segundo, pagkatapos umiling. "Sa pelikula hindi tatanggapin iyon," sabi niya. "Masyadong hindi ka panipaniwala." "Alam ko," sa ngayon ni Valeria. Isang buwan pagkatapos ng Pampang, pumunta sila sa Cebu. Ideya niya iyon. Maingat niyang iminungkahi hindi nagpilit, naunawaan na para sa kanya ay mabigat ito. Sumangayon siya ng walang matagal na pakiisip. Sinabi niyang matagal na rin niyang naisip iyon, wala lang siyang paraan para pumunta, ngayon ay nahanap na. Ang bahay ampunan numero 8 sa labas ng lungsod ngayon ay kakaibang pangalan. Nireorganisa ilang taon na ang nakakaraan. Ngayon ay Center for Family Reintegration. Ang gusali rin ay naiba, bagong pintura, bagong tanda, at isang playground sa bakuran na wala nun. Nakatayo sila sa harap at tumingin. Walang sinabi. Matagal. "Iyon ang bintana," sabi ni Valeria. "Ikatlong kaliwa sa ikalawang palapak. Run ang aming kwarto sa pagtulog." "Naalala ko ang bintana na iyon," sabi ni Arturo. "Nakikita mula run ang isang puno. Nakatayo sa bakuran. Pinuputulan na iyon," sabi niya. Matagal na. Tumango siya. Hindi sila pumasok. Hindi na kailangan. Nakatayo lang sila at tumingan bawat isa sa kanya-kanya at sabay-sabay sa isang bagay. Sa lugar na nagbigay sa kanilang dalawang ang isang mahalagang bagay at kinuha ang isang mahalagang bagay at ngayon ay nakatayo ng tahimik sa bagong pintura at hindi humingingeng kahit ano, kahit kapatawaran, kahit paliwanag. "Nagagalit ka ba sa lugar na ito?" tanong niya. "Hindi," sabi niya. "Wala na. Ginawa nito ako kung sino ako." Sandaling natahimik. "Ikaw?" "Hindi," sabi niya. "Nagpakilala ito sa amin." Tumingan sa kanya si Arturo, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay, simple, mahigpit, tulad ng humahawak ng isang bagay na hindi nabibitinin. Nanatili sila roon ng sandali pa, pagkatapos ay lumingon at naglakad patungo sa kotse. Sa pabalik na biyahe, nakatingin siya sa labas ng bintana at paminsan ay tinitingnan siya niya ng maikli, mahinahon. Ganun ang tingin ng taong kilala. Tunay na kilala, hindi dahil nakwento na kayo ng lahat, kundi dahil nakita ninyo ang isa't isa sa mga sitwasyong hindi pa kayo nag-abot sa gusting ipakilala. Nang malapit na sila sa lungsod, sinabi niya. "Valeria, dati mong sinabi na natakot kang ang nawawala ay hindi bumabalik." "Sinabi ko iyon." "Bumabalik pala," sabi niya. Tumingan sa kanya si Valeria. "Bumabalik," sang-ayon niya. "Maliit ang kasal." Pareho silang gusto iyon, hindi napag-usapan ng espesyal, sinabi lang nila ito ng sabay-sabay at natawa. Mangga malapit na tao. Isang mabuting restaurant. Isang gabi. Si Dario ay nagbigay ng toast, sinimulan ng seryoso, natapos ng may biro. Lahat ay natawa, kasama si Arturo. Pumunta rin si Cynthia mula sa ospital. Inimbitahan siya ni Valeria dahil gusto niya. Si Cynthia ay buong gabi umiling ng umiling na may mukhangang taong nakakakita ng isang bagay na hindi ka panipaniwala ngunit handang tanggapin.
Si Tita Conchita ang adoptive mother ni Arturo ay dumating mula sa Tarlac. Matanda na siya, puti na ang buhok, may mahinahong ngiti. Hinawakan niya ang kamay ni Valeria sa isang sandali at nagsabi lang, "Mabuti na nahanap ka." Hindi nagtanong si Valeria kung ano ang ibig niyang sabihin. Naunawaan naman niya. Pagkatapos ay maraming ordinaryong bagay tunay na magabagay. Ang bahay ni Arturo ay naging bahay din niya. Hindi agad. Dala-dala niya ang magamit niya ng paulit-ulit parang sinusubok kung magbabago ang anumang bagay. Walang nagbago. Ang malibro niya ay nakatayo sa kanyang istante sa tabi ng kanyang malibro makahalong walang sistema. Ang mga watercolor print niya nga botanical illustrations ay nakabitin sa kwarto. Hindi siya tumuto. Sinabi niya na matagal na niyang naisip na bakanteng dingding ang ngayon. Nagpatuloy siyang magtrabaho sa ospital. Hindi niya iminungkahi na umalis siya, naunawaan niya na hindi ito trabaho lang kundi bahagi ng kung sino siya. Minsan ay sinalubong niya siya pagkatapos ng night shift, nakatayo lang sa labasan ng ospital na may hawak na kape. Walang salita. Lumabas siya, nakita siya, at bawat beses ay napakayos ng pakiramdam kahit alam na niyang nandun siya. Isang gabi ay nahanap niya sa kanyang work desk ang isang pirasong ang papel. Makahiwalay ito mula sa mga dokumento, malinaw na hindi aksidente. Sa papel ay isang guhit simple, lapis, isang puno na may napakadetalyeng nga dahon. Kinuha niya ang papel at matagal niyang tiningnan ito. Pagkatapos ay naunawaan niya na hindi ito ang kanyang guhit. Makaibang mali niya, ibang kamay. Kanya ang ginuhit ito mula sa memorya. Ang puno sa windowsill na nahanap niya minsan sa bahay ampunan, at naalala niya ito. Nang pumasok si Arturo sa opisina at nakita niyang hawak niya ang papel, tumigil siya sa pintuan. "Naguguhit ka?" Tanong niya. "Hindi." Sabi niya. "Hindi ko kailanman kayang gumuhit. Ngunit naalala ko ito." Inilagay ni Valeria ang guhit pabalik sa mesa. "Iwan mo ito rito," sabi niya. "Naiwan ko na," sabi niya. Sa labas ng bintana ay humuhuni ang lungsod. Sa loob ng bahay ay mainit at tahimik. Sa desk sa opisina ay nakatayo, ang lapis na guhit ng puno na may detalyeng manggadahon, isang alaala ng isang windowsill sa isang formal na gusali sa labas ng Cebu, kung saan dalawang bata ang nakakilala minsan, pagkatapos ay nawala sa isa't isa. Pagkatapos ay nahanap muli. Kung minsan ay bumabalik ang ilang bagay. Hindi lahat, ngunit ang mga dapat na bumalik-bumabalik. Kung minsan ay pagkatapos ng 18 taon. Kung minsan ay sa pamamagitan ng isang katat na pitaka sa paradahan ng ospital. Kung minsan ay sa pamamagitan ng isang pangalan sa isang business card.